Jean Fajardo. Si Jean Fajardo, nagsasabi palagi na walang nilabag na batas ang Philippine National Police. Lantara na pong pagsisinungaling yan, Jean Fajardo. Walang nilabag, ni isa nakita nyo na. Nanonood ka rin ba? Alam mo ba yung nangyayari? Attorney ka pa naman, pero parang wala ka. Zero ang pinag-aralan mo. Ito, tatanungin ko ang attorney natin. Ito, makikita natin ha. At abogado ka, di ba, Fajardo? Sabi ni Jean Fajardo, attorney Marlon, wala daw nilalabag ang kapulisan. Wala, as in zero. Attorney Marlon, ito, batikang abogado to. At nananindigan to sa tama. Pakinggan po natin ang side ni Attorney Marlon Busanto. Jean Fajardo, makinig ka. Unang-una sa ating mga kapulisan, especially to the spokesperson of the Philippine National Police, always go back to your mandate of protecting the people. Yung nangyayari po dyan na kitang-kita natin yung pag-pepper-spray nyo, pagsipa sa mukha ng taong inaapakan na ng police doon sa ground, yung paghablot nyo ng mga tao, yung pagnanakaw nyo ng mga equipments, these are gross violations of constitutional rights. Hindi naman kayo i-issuehan ng TRO, ng RTC ng Davao kung wala kayong violation. Ang sabi ng court, I am not unaware of what's happening. There are already actions being conducted by the police that is violative of the constitutional rights of the people inside the compound, especially the right to academic freedom and constitutional freedom. Kaya ho nag-issue ng court ng TRO. Let us not be blind to what's happening. Kaya ang sabi natin sa mga police is that you have the right to defy an illegal order. No? May order na po yung RTC na bawal niyong gawin ang any action, you must cease and desist from performing any acts that would violate the right, liberty, and property and the constitutional rights of the people inside that compound. Huwag po natin ipagpilit na alam naman natin may maling ginawa. Halimbawa, pakita natin nung sa spokesperson yung ginawa nilang pagsipa. Ito, yung pagsipa. Pakita natin yan. Or kahit yung paggamit ng tear gas. And you tell me, is that not a constitutional violation? Ito, Jean Fajardo, panoorin mo to. Yan, Yeah. Siguro, to understand wow, look at that. To understand the mindset of Ma'am Jean Fajardo of the PNP, because she speaks for the PNP, I'll tell you what happened nung morning na kausap ko si Torre. Nilapitan ko siya nung day na lumusob siya. No? Sinabi ko sa kanya, ikaw, mula't simula, wala kang ginawang legal at moral. And then he said, like what? He went like that. And I said, wala kang search warrant. And then he looked at me and parang very dismissive. Matanda na tayo. Hindi importante yon. Imagine, a document that says very clearly what our rights are, our constitutional rights are. Ganun kasi ang search warrant, di ba? Yan yung karapatan mo bilang tao. Siya mismo nagsabi, wala yun, hindi importante yon. So, mini-mirror lang niya yung DILG secretary at mini-mirror lang nila si Bongbong Marcos, no? So, ang sinasabi nitong mga ito, no, wala nang batas ang Pilipinas, kahit na ano, pwede namin gawin sa inyo. Kahit na ano, pwede na, kahit yung anak mong babae, gahasain ko sa harap mo, at kahit napatayin ko pa siya, pagkatapos ko siyang gahasain, wala ka ng recourse kasi kahit itong mga korte, hindi na namin pinapansin, kami ang batas. Yan ang sinasabi mo, Jean Fajardo. At Bongbong Marcos. Yes, Master Judea. Tumnan ko lang yun, Ma'am Lorraine, na sinasabi mo. Totoo po yung sinasabi mo na iisa na po sila ng galaw ngayon. From the president going to the policeman. Kasi ito maliwanag na maliwanag. Ito po dito sa loob. Nasa loob sila ng tahanan or pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ. Pero may nakatutok sa kanila ng media. Pero wala silang takot na mag-spray ng pepper spray, doon pa man din sa Executive Secretary ng KOJC, na si Tita Nori, harap-harapan po yun. May camera. May camera na nakatutok, tapos patraydor na in-sprayan. Buti na lang po dito sa liig at hindi sa mukha ni Tita Nori tumama yung pepper spray. Ayan po, wala na silang takot. Hindi na po sila natatakot kasi may sinasandalan sila or may nag-uutos sa kanila na magpoprotect sa kanila kung sakasakali man na sila ay malagay sa alanganin. Ganon po kalupit, mga kababayan. Grabe. Gusto ko lagyan ng dagdagan niyon ng yung stark contrast. Nung panahon ni PRRD, sino ang malakas ang loob? Tayo. Tayo kasi sinabi niya sa atin, kapag ka sa airport, binastos ka, sampalin mo.
sampalin mo ng 2 beses at magskandalo ka doon hanggang dumating sa akin. No, so, yan, at ito naman, ini-embolden niya, no, ang ini-embolden niya, yung mga nang-aapi sa Pilipino. Yan ang dito mo makikita yung napakahina ng mga leaders na ito. Kung if you need to have force and if you need to threaten and intimidate the people, then what that means is you already know what is true. The Filipino people have already withdrawn their support of you. Wala na kayong kapangyarihan. Kung kaya't dahas na ang ginagamit ninyo. Kasi kapag kayo ay totoong powerful at bigay ng taong bayan ang kapangyarihan na yan, hindi nyo kailangang gawin yan. Susunod ang taong bayan sa inyo. Pero kasi mahina na kayo, Bongbong Marcos, mahina ka na, no? Kailangan mong gawin yan. Yung pangdadahas at pamimilit. Attorney Marlon, tanong ko lang, Attorney, meron po bang, pwede po bang masampahan ng kaso pag halimbawa blatant lie ang ginagawa ng spokesperson ng Philippine National Police? Pwedeng kasuhan niya, conduct prejudicial to the service. Conduct prejudicial to the best interest of the service because you are not reflecting the truth. Sabihin na what you are doing actually is emboldening and creating chaos on the ground as if you're trying to say na yung mga pulis ito walang kasalanan. So I think there is a cause of action. Especially yung mga yan mismo na naging victim ng abuses, they can actually file cases. Yun nga yung... Kasi as if you are validating na yung ginawa na pagsipa, hindi naman violation yun. Yung ginawa na pagpe-pursue, parang hindi naman violation yun. Pag nanakaw ng mga ibang gamit, halimbawa yung heavy equipments, yung mga sound system, parang as if they are not human rights violation. The fact alone na hinarangan mo yung ingress saka egress, yung papasok at palabas, that's already human rights violations kasi you have the right to travel, to move around, tapos sasabihin na hindi kayo pwedeng pumasok, bahay mo yan. No? So there's a lot of violations being done. No? At huwag mong sabihin na walang violations. Dapat sabihin niya sa mga kasama niyang pulis na we should be aware of our mandate at huwag tayong gumawa ng mga ganito kasi nakakasira ito sa pulis, sa mga pulis na kasama ninyo, yung mga hindi naman gumagawa ng ganyan, napapasubo na sa pinagagawa nila. Thank you so much. Yung for me talaga is as an outsider looking in, Ito, ayan. hindi lang pulis ang napapahiya. Hindi lang gobyerno ang napapahiya. It's all actually the whole Philippines. Napapahiya ka sa isang klaseng activity ng mga pulis na magdadala ka ng 4,000 pulis para arrest ng isang tao, no? But in the midst of that, you see thousands, many people who are missing, especially children, but walang sinasabi ang pulis regarding this one. But look how they are, how passionate they are to do what they are doing right now. Napapahiya talaga ang Pilipinas pinagagawa nila eh. I'm very sure, no? I share the same sentiment with a lot of Filipinos when I say this, na nakakahiya ang pulis right at this point in time. Mahal na mahal pa naman natin ang mga pulis. Yeah, I know. Kasi, sige, Master Judea. So far ngayon, parang nagpo-formation na naman sila dito. Di ba binigyan tayo, 2 oras daw, no? 2 Yes. oras. At pasasabugin nila yung cathedral. So far, may mga nakabarricade yung mga shield nila nandoon, nakapalibot doon sa cathedral. And dito sa side ng Waxies, mayroong mga uniform personnel na naman dito na may hawak na shield na nagpo-formation doon sa yung Waxies, sa likod ng Waxies, nandoon mismo yung cathedral. So nag-ipon-ipon sila doon and even yung nasa loob nitong mining company na to. Ayan, naglalabasan na po yung iba at may bit-bit ng mga shield. So I think this is it. Ito mo, binibigyan na po sila ng instructions kung ano yung gagawin nila. Pero ang kagandahan naman dito, sa tapat natin, yung gate natin, ay tayo pa rin ang may hawak. Okay? So yun, nandun lang sila sa side ng Waxies, nag-ipon-ipon dahil nandun. Sa kabilang bakod na yon ay cathedral na po. Pero kaya nga, pero muli, Master Judea, mga kababayan, siyempre, patuloy ang ating pagdalangin na Yes. hindi nila ituloy itong plano nila, itong maitim nilang plano. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Pasabugin mo. Tapos nakakatawa, 'di ba, sabi ni Torre, no, na hindi niya priority si Quiboloy, sabi niya. Tsaka minority lang ang KOJC, 'di ba? Parang minamaliit niya, pagkatapos niya may importante. Talaga, ilang batalyon na pinadala mo diyan. At saka parang attorney, just to give us a perspective, the legal perspective, ano bang itsura kapag nagsaserve ng warrant of arrest para sa mga kababayan natin na hindi alam kung ano yan? Simple lang naman ang service ng execution
ng warrant of arrest, it must be made in a reasonable manner that is respectful of the constitutional rights of the person to be arrested, and it must be done in a manner that halimbawa, huwag mo siyang gawin sa gabi kung wala namang ginagawang masama yung taong subject of the warrant of arrest. So, ang assumption ng ating rules of court is that the police will serve it in a way respectful of the rights of not only of the person to be arrested, but actually, yung nakalagay doon is the right to be arrested ng yung tao mismo. Kasi hindi niya iniisip na, bakit mo naman i-violate yung rights ng mga taong hindi naman kasama sa loob ng warrant of arrest, no? So, it just shows, no, yung pinagawa ng police natin, na ang tao namang i-arrest pala is si Pastor Apollo Kibuloy, but the rights, no, that are being violated are those of yung mga estudyante, yung mga members ng QGC, yung kung sino man yung mga IPs na nakatira dyan, yung mga pinagsisipa, yung upuan, yung mga namatay because of the stress. No? Nobody is talking about that. No? Even, I think there's one casualty during this time, no? Yes. One So casualty. parang as if these people do not matter to this police Yes. officer or to the one conducting the service, no? Parang hindi sila nag-exist as if they don't have their own individual rights, no? And I heard Abalos and Torre, parang sinasabi nila, yung mga nagpapanik dyan, yung mga naghihisteria, drama lang yan. Imagine that kind of heartlessness, no? Magdadrama ka hanggang sumamatay ka, parang I know. Saka you Grabe. don't say that. You do not have the right to say that as a public officer, no? What you do is to calm the situation, and you say na ginagawa lang namin yung huwag kayong It's very irresponsible to say that as a public officer. But you know what, no? From a higher perspective, I hope, no, is what I'm looking at it so that it doesn't crush me because it's too painful, no? Why would I stop my enemies from committing one mistake after the other? Because in the end, this is going to destroy Bongbong Marcos. That's what it is. There is nothing for him to gain with leaders like this, no, who are exactly like him. Immoral, indifferent, abusive, di ba? Anong makukuha mo, anong mapapala mong kabutihan dito? Kaya gusto kong tanungin dito si Amy Marcos, no? Kasi sinabi niya mag-surrender daw peacefully si Kibuloy. O Senator, nakikita mo pa ito? Hindi ba maliwanag sa iyo kung bakit hindi dapat mag-surrender si Pastor Kibuloy dito? Kasi talagang papatayin siya. No, hindi ito, dinescribe lang ngayon ni Attorney Bosantog yung tamang pag-serve ng warrant of arrest. And this is like millions of leagues away from the normal way of doing it. Which means, hindi na warrant of arrest ang interest dito. No? Pasasabugin mo ang katedral. Di ba? Remember nung kinuha si Marwan? No? Yeah. Oh. The terrorist. Yes. Yes. Kung saan we sacrifice more than 44 Yes. lives ng staff natin. It's not at this caliber yung pinaggagawa na. That person is a known terrorist. Gumagawa Yes. siya ng bomba, and actually marami tayong Pilipino na yung biktima ng kanyang mga bombs, no? But as compared to what they're doing right inside the KOGC, into that operation of Marwan, parang talagang there is a willful on the part of the police officer kung sino nagbibigay ng order to violate rights, not to respect any rights, no? Tingnan mo yun. Yung sabi ni yan. That's a perfect example ng sinasabi ni President na dahil marami pang police, that's already a violation. Yes. The presence in the intimidation factor brought about by the numbers of police officers bearing long firearms is already a form of intimidation and harassment. Yan. Ito, like for example, yung mga kasama natin dyan. Ako kasi, attorney, kilala natin. Nakadapa na. Yeah. Tapos tapos pinapaligiran ng pa. mga 10 pulis, no? Yeah. Parang hindi ba yan overkill? You know, I'm wondering, watching all of this, no, itong karasan. Itong Tingnan mo, babae na to. Babae, Itong babae ginagawa na to. nila yan. Oh. Ginagawa nila yan sa babae. Yung babae nagmamakaawa na lang, at least yung babaeng pulis pinoproteksyonan pa dahil hinahatak na siya ng mga lalaking kapulisan eh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Kahit papano, no? Thank you. Oh my gosh. Kaiyak. So, You know what? I'm wondering, no? What is the punishment or reward for Torre, Abalos, etc., and all the other guilty stakeholders here, no? I wonder what has been promised them, punishment or reward.
that they would do something as abusive and inhumane as this, no, to the Filipino people. Bakit ninyo ito ginagawa sa mga taong wala namang kalaban-laban sa inyo? May mga baril kayo, ang dami ninyo. 'Di ba? Bakit ninyo ito ginagawa? So, ang tingin ko, is it just the nature of the beast? Porket may dala kayong mga baril na wala na kayong control sa sarili ninyo? Ma'am, Alam mo kung Gusto- bakit nagbigay sila ng 2 hours na deadline? Because I think si Atty. Torrio nasa court ngayon. And they're going to file a motion to clarify whether or not they should vacate the property. At I think probably within the day baka lalabas yung order na yan. At mapapahiya sila na wala staying there for almost 6 days. No? Look at that. yes. Encasing the Look at place that. for 2 months at aalis sila. So that's why I think they're trying to force Ito, walang kalaban-laban, no? Look at that. At Look at that. Di ba? Yan. Look at that inhumanity. Ano ba kayo? Ano ba panahon tayo ngayon? Martial law ba ito ni Marcos Sr.? Bakit nyo ginagawa yan sa mga kababayan natin? Gawin nyo yan kay Torre. Gawin nyo yan kay Abalos at kay Bongbong Marcos. Huwag ninyo yan gawin sa walang kalaban-lawan at walang kapangyarihan. Baka walang niya. Yan po, nasasaksihan po natin ang ganyan po ang ginagawa ng ating kapulisan. Pero ma'am, gusto kong balikan din yung kung gaano ka-significant yung worship center Can I nito. just say something, Yeah, ha? Yes, ma'am. Look, his bag is on the floor. What's in that bag? Precious stuff for him. Will he even get it back? Apart from the harassment, at saka yung that experience of violence being done on him, makukuha pa ba niya yung bag niya, yung mga gamit niya? I mean, what is wrong with these people? Hindi ba kayo tao na din? And can you not put yourself in the same shoes as this man? I think Mike Masker Judea wants to say Yes, something. Master Judea. Yeah. Yes, at yan po ay talagang karumal-dumal. Nakita po natin, hindi lang yung isa, marami po yan dito noong nag-disperse. And even sa loob, maraming mga bata na nasugatan. And yun nga, sinasabi ni Bongbong Marcos na wala daw human rights violation. So ito po ay malinaw na pagsisinungaling, and even yung mga administrator natin dito, yung mga executives natin dito ay pumupunta sa mga istasyon ng pulis para magdala ng pagkain, para bisitahin po itong mga nasaktan, itong mga pinaghuhuli nila. Tapos ngayon sasabihin ni Bongbong Marcos walang human rights violation. So imagine nila lang po natin, mga kababayan, na yung presidente ng Pilipinas ay naghahalucinate. Saan na lang po tayo dadalhin ito? Isipin natin, eto, paliitin na lang po natin yung senaryo. May isang bus, yung driver ng bus, bangag na bangag. Sa tingin nyo, saan po dadalhin ng driver na ito, yung kanyang mga pasahero? Walang iba, kundi sa bangin. Kaya mga kababayan, mag-isip-isip tayo nang sa ganun ay maisalba po natin ang ating bansang Pilipinas. Ang gusto lang natin, konting kaginawaan, kasiyahan, matahimik na Pilipinas. Pero sa nangyayaring ito, sa tingin nyo, makakamtan po ba natin yun? Kung ganito mismo, ang mga pulis natin, yung nagpapatupad ng batas, sila po ang nagiging marahas at hindi sumusunod sa batas. Mga kababayan, gumising po tayo. Lumabas po tayo magsalita. Or hindi natin kailangang lumabas, actually. Meron tayong social media. Meron tayong cellphone. You can share. Pwede nyo i-share itong mga ginagawang karahasan ng ating mga kapulisan para mamulat yung mga tutulog-tulog nating kababayan na ang presidente ngayon ay walang pakialam sa atin, walang pakialam sa bansang Pilipinas, kundi ang layunin nila ay mapatagal lamang ang kanilang sarili sa kanilang panunungkulan. Ito naabutan ko yan nung nandun ako. Naabutan ko siya. Pero hindi ko na siya nahawakan si sir kasi dinadala na siya sa stretcher, no? Para yan ba yung nagdadrama? Ang galing naman niya magdrama kasi nakabural na siya ngayon. No? Ang galing naman niya. So, pero nakikita ko, no? Ano yan alam ko may mga anak siya. Di ba? Alam ko si sir may anak siya. Itong mga ito, may wala ba kayong mga anak? Di ba? What is happening to this country? No? Kaya nga, But Bongbong Marcos will look at that even if he, on the great assumption, highly impossible that this image will be something that he will see. He's so out of it. Bangag na bangag ang pucha, di ba?
So bangag na bangag siya, hindi nakikita ito. Yan He yung doesn't paki- even care. Yan yung ibigay nyo kay Fajardo. Yeah. Yan yung bigay nyo, sabihin nyo, hindi yan human rights violation. Oo. Kasi patay na. Oo. Hindi na siya. Oo. At saka di ba, I remember yung sinabi ni Bongbong Marcos, no? Is it a violation of human rights if maraming kapulisan? Sir, yes, it is. Because it is intimidating and threatening to an ordinary citizen. It is intimidating, especially if they bear arms. During PRRD's time, it was very comforting. But under your time, under your watch, seeing policemen, lalo na pag ganyan kadami, is entirely a different story. Because you are incompetent. Yes, that's correct. Yan po, mga kababayan, ang nangyari ngayon. He had a heart attack kasi natakot siya. This happened in the first few hours of yung lusob ng PNP, Jean Fajardo. Okay? And nagka-heart attack siya kasi nga nakita niya kahit kami, no, na-shock talaga kami. It was really very scary to see that phalanx of mga police na may mga baril at saka ang dami nila and they were coming from all over. No? And he had a heart attack. What makes it worse, ma'am? Yeah. You know what makes it worse? Yung mga nurses natin dito, medical group natin dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, they are trying to bring it to the hospital. Pero hinarang po yung ambulance. Hinarang ng mga pulis at hindi pinadaan. At yun, nagresulta na po na hindi na po talaga nailigtas ang kanyang buhay at siya ay tuluyan na mayapa na at ngayon, pinaglalamayan. But does Bongbong Marcos care? No, he doesn't. He doesn't care. No, he don't care. I'm so sure about that. No, I keep mentioning PRRD. You know why? You know why? Because I miss him. I miss the Philippines when we had a real president. Because this would not have been possible. He would have cared so much that siguro on his own, single-handedly, pinagsisipa niya yung mga yan. Yung mga pulis na abusado na yan. And the police would not have done it kasi takot sila kay PRRD kasi totoong leader. And I miss the leadership of a true president.